I see a church that rose to unfold grace. I see a church that promotes all that is good. I see a church that embodies Christ. I see a church that restores, that heals, that finds the lost. I see a church that transforms, where barriers are broken, where giving knows no bounds. I see a church that sees the world in love. I see a church that is my church, our church, because this is where He has brought me. This is my home, our home. I see a church that glorifies God. I see a church that is united in Christ, the sole giver of life. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Yan, good morning. Excited po ba tayo na magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Opo, excited na magpuri sa Panginoon ngayong umaga. Pero bago po tayo umawit sa Panginoon, meron po muna akong ikukwento. Medyo maikli lang po itong kwento. Tungkol po sa dalawang bata na magkalaro. Yung isang bata po ay meron siyang batang babae, meron siyang hawak na maraming candies at chocolates. Yung isa naman po ay maraming hawak na Jolen o yung marbles. O sabi ng batang babae, ang dami mo namang marbles, ang gaganda ng marbles mo. Sabi naman ng lalaki, sabi niya, ikaw nga ang dami-dami mong chocolates ang dami-dami mong candies Gusto mo palit tayo? Sabi niya ganun. Sige. So, ang ginawa nila, yung babae, binigay niya lahat ng candy at saka lahat ng chocolate niya, binigay niya dun sa batang lalaki. At yung batang lalaki naman, binigay niya rin yung Jolen niya sa batang babae. Kaya lang, yung batang lalaki, hindi niya ibinigay lahat. Nag-iwan siya, in fact, yung iniwan niya, yung mga pinakamagagandang Jolen, iniwanan niya sa bulsa niya at binigay niya sa bata. So, umuwi na sila. Pag-uwi nila, yung batang babae, nakatulog agad. So, sarap ng tulog niya. Pag-uwi ng batang lalaki, tutulog siya. Hindi siya makatulog. Bakit kaya sa palagay niyo hindi makatulog yung batang lalaki? Bakit po kaya sa palagay niyo? Masakit ang ngipin? Magandang guess, magandang sagot, pero hindi po yun ang sagot. Sa katunayan po, kaya po siya hindi makatulog kasi iniisip niya, binigay kaya nung kalaro ko lahat ng chocolates niya sa akin? Binigay niya kaya? Kasi ako hindi ko binigay lahat Iniwan ko yung baka mayroong Toblerone doon hindi niya binigay sa akin Binigay niya lang sa akin, itong platops lang yung binigay niya sa akin. Nag-isip siya ngayon, kaya hindi siya nakakatulog. Minsan po sa atin, sa iba't ibang relasyon po natin, relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang, asawa, minsan may mga ganun tayo, na tinatanong natin, naibigay ko kaya o naibigay niya kaya yung the best sa akin? O baka naman meron pa siyang reservations. Meron pa siyang hindi na ibibigay sa akin. Minsan tinatanong, bakit kaya niya hindi binibigay yung lahat sa akin? Tinatanong natin, may problema kaya? So bago daw natin tanungin yung tao na yun, o yung asawa natin, yung anak natin, tanungin daw natin yung sarili natin. Naibigay ko ba yung the best para sa asawa ko? Naibigay ko ba yung the best para sa anak ko? Naibigay ko ba yung the best para sa magulang ko? Ngayon, kung sasabihin niyo po sa akin, Kuya Noel, binibigay ko naman lahat para sa anak ko Well, pagpatuloy niyo lang po. Salamat po at ginagawa niyo po. Yung binibigay ko naman para sa magulang ko, ginagawa ko naman lahat para sa magulang ko. Well, pagpatuloy niyo po yun. Pero ang Panginoon, ganun din po. Ibinibigay niya po yung lahat sa atin.
Yung 100% niya, kahit po tayo, hindi po tayo karapat-dapat. Kahit po tayo minsan nagdududa, yung minsan yung pananampalataya natin bumababa, yung pagtitiwala natin sa Kanya nagbumababa. Pero yung Panginoon, bigay ng bigay sa atin ng lahat ng kaya niyang ibigay. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal, lahat ibinibigay sa atin ng buo ng Panginoon. So, ang encouragement ko po ngayong umaga sa pagsamba po natin na gagawin, wala po sana tayong reservations. Wala po sana tayong hindi ibigay, itira sa sarili natin, kundi ibigay po natin yung pinaka-the best at pinaka-mainam na pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Dahil napakarami po nating dahilan para po tayo ay magpuri, para po tayo ay magpasalamat, tayo po ay sumamba. In fact, nag-umising ka kaninang umaga, nakita mo yung ganda ng mundo, ganda ng buhay. Sapat na po itong dahilan para magpasalamat at magpuri sa Panginoon ngayong umaga. Amen po ba yan? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa pa nga pong palakpak para sa Panginoon, yung palakpak para sa buhay at nag-iisang Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh yes, oh God. Oh yes, oh God. Worship you, Jesus. My praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorified, my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. My praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Everybody say, ever I will sing, only you will I adore. Glorify, my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I sing, only you will I adore. Glorify, my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, hallelujah. Love you always. Sing, I love you always. Oh, I love you always. It's gonna raise your voice. I love you always. Oh, I love you always. Everybody sing, oh, I love you always. Oh, I
love you always. So I love you. Oh, I love you always. For the last time. Oh, I love you always. I will sing, only you will adore, glorify my Lord. Only you will answer. Only you will answer. For the world will fade away. My song to you remains. Only you will I adore. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. I give you glory for all you brought me through. Now I'm ready for whatever you want to do. Moving forward, moving forward to follow after you. Now I'm ready. Now I'm ready to whatever you want to do. Let's sing it one more time. I give you glory, Lord. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready. Now I'm ready for whatever you want to do. Moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. It's your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Singing every season. Every season, your grace has been enough. Yes, we are believing, Lord. Believing the best is yet to come. Oh, Lord, keep only my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. The best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, hallelujah. Breakthrough is coming by faith. I see your miracle, my God. Maybe your promise, and I won't talk now, 'cause I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming by faith.
see your miracles. My God made me a promise and I won't stop now. Everybody say breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see your miracle. My God made me a promise and I won't stop now. For the last time, I know breakthrough is coming. By faith, I see your miracle. My God made me a promise and I won't stop now. Your presence is an open door. Come on, church, to sing. What you know like never. Sing it out loud. Your presence. My God made me a promise and I won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see your miracle. My God made me a promise and I won't stop now. Oh, I know breakthrough is coming. By faith, I see your miracle. It's my God made me a promise and I won't stop now. Oh, hallelujah. Let there be breakthrough in our lives, Lord. Hallelujah. We worship Jesus. Oh, hallelujah, God. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Oh, let's continue to be in the presence of the Lord this morning. Let us continue to worship His name, to give glory to His name. Hallelujah. Lord, you deserve all the highest praise, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Every heart that is broken, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out a praise. We put out a praise. It's your breath in our lungs, so we put out a praise to you only. You are love, you bring light to the darkness, you give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord, it's your breath in our lives, so we put
it's your breath in our lungs. So we put out a praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs. So we pour out a praise to you only. Oh Jesus. We'll shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing one more time. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great bones will sing. Are you breath in our lungs? So we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs. So we pour out a praise to you. Your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. Oh, hallelujah. Oh, we glorify your name, oh God. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Welcome you in this place, Jesus. Your faithfulness never fails. Your faithfulness every day. You're the same, unfailing love sets me free. Unfailing love, you lead me with your hands, with your hand. All I know, with your arms around me, your face is all that I see. Your love and grace pick me up and hold me, for you alone are holy. You alone are great in power. You alone are my strong tower, and I will lift my heart and soul to worship you alone, worship you alone. Yes, Lord. Jesus. Your faithfulness
unfailing love, unfailing love sets me free. Unfailing love, you lead me through your hand. I know, reach your arms around me. Your face is all that I see. Love and grace, you pick me up and hold. For you alone I hold. Alone I wait and I will. Alone lies my soul tower. I will lift my heart and soul to worship you alone. For you alone are my desire. You have set my heart on fire. I will lift my heart and soul to worship you alone. Alone I'm breaking power. You alone are my strong tower. I will lift my heart and soul to worship you alone. You alone are my desire, God. You alone are my desire. You have set my heart on fire, and I will lift my heart and soul to worship you alone. To worship you alone.
worship you alone. Give Him a shout of praise! Oh, hallelujah! Come on, church! Magkaingay po tayo para sa Panginoon. Let's give Him glory! Let's give Him praise! Oh, hallelujah! Oh, Jesus! We worship You in this place, God! Oh, worship You! We serve an awesome God. Yes, we serve an awesome God. Oh, hallelujah. Everybody in this church, let's give Him praise. Come on, church. Oh, we give You praise, God. Oh, hallelujah. Oh, we give You glory. Jesus. Truly we are blessed this morning. Panginoon, napakasarap po Diyos sa piling mo. And it feels good to be in Your presence, God. Well, thank You for Your presence, Lord. Thank You for Your goodness. Thank You for Your love. Thank You for Your mercy. Oh, hallelujah, Jesus. Ikaw, Panginoon, karapat-dapat sa lahat, Panginoon. Walang iba, Panginoon, na karapat-dapat sa papuring ito, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ang nag-iisang buhay na Diyos. Ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Oh, hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming awitan. Sa iyo lamang aming palakpakan. Sa iyo lamang ang aming mga papuri, O Diyos. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kapahingahan. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong kalakasan, O Diyos. Salamat sa presensya mo, salamat sa pagsama mo, salamat sa mga ganitong pambihirang pagkakataon na kami po ay nakakapagpuri, kami po ay nakakasamba at kami po ay nakakapagpahinga sa iyong presensya. Hallelujah, tunay nga pong napakadakila mo, O Diyos. Yan is a wonderful day, Panginoon, today na sineselebrate namin kasama ka. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, at sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito. Lahat po tayo ay sumigaw ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Yeah, isang pinagpalang linggo po sa ating lahat at salamat sa biyaya ng Diyos. Na sa aminin natin at sa hindi, kahit na may mga pagkukulang tayo sa ating ginagawang pag-iingat sa araw-araw ng ating buhay, at least, ay maayos pa rin yung ating kalusugan at hindi pa rin tayo tinatamaan ng COVID na ito. At mukhang talagang hinahamon ng COVID ang ating pananampalataya na talagang hindi talaga tayo pwedeng magkampante sa sitwasyong ito dahil alam po ninyo, dito atin nung makikita kung
gaano talaga kahirap na mag-express ng iyong pananampalataya sa Diyos sa ganitong sitwasyon ng buhay na kung saan ay napakalimitado ng atin nung mga pagkilos na may kinalaman sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kaya iniisip ko nga, nung araw sa panahon ng iglesia, gaano kahirap yung pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos kung hinahabol sila ng pag-uusig. Gaano kahirap para sa kanila na maglingkod sa Panginoon kung ang kamatayan ay laging nakaamba sa kanila sa panahong yon na nararanasan nila yung matinding pag-uusig sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Na kung ikukumpara nga natin sa ating panahon, mas mahirap yung kanilang sitwasyon kasi sila po yung hinahabol noong pag-uusig ng kamatayan. Na samantalang sa ating panahon ng kaibahan, tayo yung naghahabol sa COVID. Tayo yung humahanap ng kamatayan sa ating sarili. So hayaan po ninyo ngayong umaga na talakayin natin ang isang practical na paksa na palagay ko na kailangang muling ipaalala sa ating lahat upang nang sa ganon ay maharap natin ng maayos itong hamong ito ng virus sa ating buhay ng patindi. Ama naming Diyos, muli po kaming dumudulog sa iyong trono ngayong umaga upang muli ay humingi ng iyong kahabagan sa aming lahat. Ama, alam mo po ang laman ng aming puso kung papaano po namin ninanais na ikaw po ay masamba, maluwalhati at mapupurihan sa abot ng aming pakakaya. Hayaan mo po, O Diyos, na sa umagang ito ay muli kaming makapaglingkod sa iyo nang naririto sa lugar na ito ng sama-sama na in-express namin sa iyo, Panginoon, yung mga laman ng aming mga puso. Alam mo po, O Diyos, kung gaano po namin ninanais na maibigay sa iyo ang the best sa kabila ng lahat ng ito. Hayaan mo ang iyong mga salita ay muli naming magamit sa araw na ito upang maging kasangkapan naming lahat sa proteksyon, O Diyos, ng aming mga buhay sa pagharap sa mga ganitong hamon at sitwasyon, O Diyos. Muli ako na yung lingkod. Bahala ka na po, Panginoon, na mangusap sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam po ninyo, dalawang aklat po sa Biblia ang bibigyan natin ng pansin sa araw na ito. At ito po ay nagmumula doon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 7, at ang isa naman ay naroroon sa Salmo, Kapitulo 91. At ang mga bahaging ito po ng mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ay nagpapahayag po ng katotohanan na importante po na siya nating bibigyan ng diin sa pagkakataong ito, na importante po sa buhay ng isang Kristiyano ang pag-iingat at pananampalataya. Nabanggit ko na ko ito sa misang pangangaral, naisingit ko ito, pero ngayon gusto ko itong bigyan ng pansin. Gusto kong mag-focus tayo rito ngayong umaga upang mag-survive at least yung ating pananampalataya sa Diyos. Siguro hindi naman po lingid sa marami sa atin yung nangyaring breakout noong mga nakaraang linggo dito sa ating probinsya, sa siyudad ng Balanga, na kung saan mayroon pong isang fellowship na nag-gather, isang special fellowship na nag-gather sa isang lugar na kung saan yung pong iba't ibang fellowship nila sa iba't ibang bayan. At salamat sa Diyos, nagkataon lang naman ito na wala sila sa atin, sa Orion.
Kaya kinatanong-tanong ako ng ating mayor, kaagad nag-message sa akin, Pastor, meron bang dumadalo mula sa Orion doon sa church yon? At binanggit niya sa akin yung pangalan, nakakala niya hindi ko pa alam. Na nagkaroon ng fellowship, karoon ng breakout, ang daming virus. Yung sabi ko, Pastor, ang alam ko po wala. So, sabi niya, salamat naman. Ito kong fellowship na ito, nag-gather sila, kasi may mga churches sila sa iba't ibang lugar sa Bataan, sa isang lugar sa Balanga. Ginather nila yung kanilang mga miyembro. At doon sa gathering nila, nagkaroon ng breakout ang COVID. At sa initial na 3 araw na sunod-sunod ng pag-contact tracing, alam po ninyo, umabot po sa humigit kumulang na 4 na po kaagad ang positive doon sa mga dumalo. And counting hanggang ngayon dahil naghahanap pa sila at nagtitrace pa sila sa mga possible na nahahawa doon sa fellowship na iyon. At ang mga bayan po na nag-positive, na nakasama doon sa gawain iyon ay ang Abukay, ang Pilar meron ako sa kanilang contact tracing, ang Limay, at ang Mariveles, particular yung Kabkabin. Kasi naroon ng isa sa malaki rin naman nilang fellowship. May mga tinamaan na prominent na tao. Hindi ko alam kung naitatanong ho ninyo, nung mabalitaan ho ninyo yan. Yung tanong na, paano nangyari yon? Na magkaroon ng ganong klase ng breakout ng virus na samantalang ang ginagawa naman nila ay pagsamba sa Diyos. Hindi ko alam kung naitanong nyo ho yan. Baka nga ako naging tanong na ito noong mga dumalo. Bakit nangyari ito? Na samantalang ang ginawa naman namin ay hindi naman paggagala, hindi naman paglalakwatsa, hindi naman pagsha-shopping. Ang ginawa naman namin ay gawain ng pagsamba sa Diyos. Bakit nga kaya nangyari yon? Alam po ninyo kung mayroon hong ipinapakitang katotohanan ang pangyayaring ito, ay yung pong katotohanan na hindi maaaring i-ignore sa buhay ng Kristiyano ang kahalagahan ng pananampalataya na may pag-iingat. Yun po ang isang magandang aral o lesson ng pangyayaring ito. Dito po natin makikita na ang maayos na pag-iisip, sa English, sound mind, ay isa sa mga kailangan sa buhay Kristiyano upang makaiwas tayo sa kapahamakan. Sa katunayan, may talata sa Biblia doon sa aklat ni Timoteo, nang sabi po ng salita ng Diyos sa pangalawang Timoteo, kapitulo 1, talatang 7, For God has not given us the spirit of fear, but of a sound mind. Na tayo raw po ay binigyan ng Diyos o hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng pagkatakot, kundi ng maayos na pag-iisip. A sound mind. Kaya hindi ho puro pananampalataya ang buhay Kristiyano. And at the same time, ayoko naman tayong maging extreme din at hindi rin naman ito puro pag-iingat. Kailangang balanse ang dalawang ito sa ating buhay. Hindi pwedeng iisang tabi mo ang pag-iingat dahil lamang sa iyong pananampalataya at hindi rin naman pwedeng iisang tabi mo ang pananampalataya dahil lamang sa iyong pag-iingat.
Umaasa po ako na ang mga kapatiran natin sa ating iglesia ay tatagal sa kanilang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga limitasyong ito na meron tayo. Kasi ang isa sa takot ko, ang isa sa worry ko sa nangyayaring ito, na habang tumatagal itong COVID na ito, alam nyo kung ano yung dumating isang araw na hindi na ako makapanumbalik sa dating ginagawa ang maraming Kristiyano kapag naging normal na ang sitwasyon sa ating bansa. Meaning, baka manatili na lang sila na wala sa church. Hindi ko alam kung naiisip niya at posible yang mangyari. Kasi kapag nahirati na ang iyong sarili sa iyong ginagawa, naging komportable ka na pwede naman pala yung buhay Kristiyano na wala yung dati mong ginagawa na expression ng iyong faith. Baka kung ang mangyari, ano bilang natin ngayon, ito na lang ang maging bilang natin. Kapag naging normal na ang sitwasyon. Bakit? Kasi alin sa dalawa, ang maging extreme tayo doon sa ating pag-iingat at pabayaan na natin ang ating pananampalataya, o maging extreme naman tayo sa ating pananampalataya at ignore natin yung pag-iingat sa ating buhay. Hindi ho pwede na iaalis mo yung alin sa dalawa. Alam po ninyo doon sa kanilang announcement na ginawa, may nag-send sa akin isang member. Doon sa kanilang naging gawain na yon, magkakaroon talaga kayo ng idea kung bakit nangyari na. Bakit? Kasi meron pong nakalagay doon sa kanilang announcement. Nang sabi ng kanilang announcement ay ganito. In fact, meron akong kopya rito. Tingnan nyo. Ayan. Sunday Worship Gathering. Grand Plaza Ballroom, second floor, The Plaza Hotel. 10 a.m. to 12 p.m. July 19, August 19. Tama ba? July 19, 7, 19, 20, 2020. At doon po sa ilalim niyan, meron po yung hashtag doon po sa kanilang announcement. Alam nyo kung ano yung hashtag? Binilugan ko rito yan eh. Ang nakalagay doon sa hashtag nila, hashtag from fear to faith. Yun yung kalagay na hashtag. Kaya magkakaroon kayo ng idea kung bakit nangyari yan. Hindi ito confirm, pero mayroong isang nahawa na nakakwentuhan, na naikwento yung pangyayari sa loob, na mukhang naging pabaya sila sa safety health protocol na dapat ay inilatag nila sa kanilang gawain. At ang isa dun yung face mask. Kasi ang tindi ng breakout. Maliwanag yung sinasabi ng otoridad. Alam nyo kung gaano ka-safe yung face mask na yan pag lagi yung nakasuot sa inyo. Sinasabi na ho ito ng mga otoridad. Sinasabi na ho ito ng mga eksperto. Napaka-safe natin sa lahat ng ating ginagawa kung papanatilihin lamang nating nakasuot yan. Yung face mask na yan. Kasi wala talagang panggagalingan ang COVID, sa totoo lang. Kundi yung entry point ng mata, kami, pabor sa amin, kaming nakasalamin, yung entry point ng bibig at saka ng ilong. Kaya kahit mayroong COVID kang katabi, basta wag mo lang aalisin yung face mask mo at wag mo yung hahawakan ng mali. At wag mong hahayaan ang iyong kamay ay pinababayaan mo na hindi mo hinuhugasan from time to time o winiwisi ka ng alcohol, safe. Yan ang sabi ng mga eksperto. Kaya ko ang imagination ko noon, ang aking analysis noon, meron silang hindi. O meron silang na-break na safety protocol na nire-require ng mga otoridad sa pagkakaroon ng gathering. Na siya nating pilit na ini-impose sa ating church. Kaya ngayon, nagdagdag na tayo, may numbering na eh.
Napansin ninyo, hindi na kayo pwedeng pumili ng inyong upuan. Alam nyo kung bakit? Para ba kanino yan? Para yan sa inyo at para yan sa ating lahat. Kasi isa sa malaking nagiging problema, pag nagkaroon ng infection, ng virus, yung contact tracing, hindi malaman yun, naging problema nila yun. Hirap na hirap sila. Una, walang logbook na ipinakita. Pangalawa, paunti-unti lang nilang dinidisclose yung number ng attendees. Una, 20, 40, tapos ngayon, alam nyo kung ilan yung lumalabas during that time, nung tinitrace nila, counting pa sila 90. At nung pong interviewin, ayon sa kanilang study, yung official ng Abukay doon sa Channel 2, sa online, kung napanood po ninyo, ang capacity lamang dapat pala na laman ng lugar ay 70. Pero doon sa counting nila, 90 na. Wala pa yung ibang nakarecord. May mga bata ko, may mga matatanda ko na hindi ko dapat naroon. Yun ang mga lapses sa kanila kong ginawang gathering. Na siya nating ino-observe dito sa ating church na bago nga tayo nagsimula. Maliwanag ang usapan namin mga leaders. Ayaw namin magkaroon kayo ng false fear. No? Kaya talagang tiniyak namin na ma-impose. Karoon kami ng brainstorming, ano gagawin natin para sigurado at least. Kaya may numbering ngayon para kung sakali man, wag sana mangyari, at least madali ang contact tracing natin. Just by the number na yan, kung ano number na kilalalagyan nyo, yun yung number na nasa logbook, tignan lamang ang logbook, alam na kung sino yung magkakatabi. Di ang dali ng control. Sila po, naging problema nila yun Hindi nila malaman kung paano nila ititrace. Kaya tuloy ngayon, alam nyo nangyari, sa Pilar, bawal na uli ang pananambahan. Naglabas sila ng resolution, yung kanilang sangguniang bayan. Ngayon dineclare nila, bawal muna sa kanila yung pananambahan. At sa Balanga, hindi naman ipinagbabawal, pero nakiusap yung mayor doon, nag-respond naman ang mga churches, kaya yung church natin sa Balanga, balik tuloy sila sa online. At salamat sa Diyos, at huwag na mangyari sa Orion. No. Kaya mahalaga talaga rito ang alin? Yung pag-iingat. Napakahalaga talaga ng pag-iingat. Alam po ninyo sa Genesis chapter 7, meron pong binabanggit ang mga salita ng Diyos na ganito. Primarily yung verse 16. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 7, verse 16? Babasahin ko po sa Tagalog na salin. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. At kinulong siya ng Panginoon. Hindi lang masyadong maganda sa Tagalog version. Sa English version, maganda yung last part. Sa verse 16 ng Genesis chapter 7, na nagsasabi, and God shut him in. Ang istorya po sa likod ng binasa kong talatang iyan ay natapos na po ni Noah ang arko na pinagawa ng Diyos sa kanya na siyang paglalagyan ng lahat ng hayop na pinili ng Diyos upang iligtas sila sa baha. At nang pong nasa loob na sila, ang sabi ng Biblia, yung verse 16, nung nasa loob na silang lahat, ang sabi ng verse 16, sa English version, yung last part na lang, dahil yun ang gusto kong bigyan ng din, and the Lord shut him in, end quote. Sa ibang salin, and the Lord sealed them inside. At sinelyuhan sila ng Diyos sa loob ng arko. Dito po, sa pangyayaring ito sa buhay ni Noah, ay magkakaroon po tayo ng idea na ang pag-iingat at pananampalataya ay parehong kailangan sa buhay.
Diyan sa pangyayaring yan. Bakit? Inutosan ng Diyos si Noah na gawin ng arko sa layuning maingatan sila sa baha. Yun ang dahilan. At maingat ngang sinunod ni Noah ang lahat ng ipinag-utos sa kanya ng Diyos ayon sa standard na hinihingi ng Diyos. At nung matapos na po ito at mailagay na sila sa loob, kinailangan pa rin ang alin? Ang personal na tulong ng Diyos upang maingatan sila ng lubos sa baha. Kaya ang ginawa ko ng Diyos ay sinelyuhan sila sa loob ng arko. Pag-iingat at pananampalataya ang makikita natin sa pangyayaring iyon. Maaari nating maisip na kaya naging safe at secured sa arko sila Noah sa dahilang napakatibay ng pagkakagawa nito. Na hindi lulubog ang arko dahil sa maingat niyang ginawa ito ayon sa iniutos ng Diyos. Subalit ayon sa talatang ito, ang isa pa palang naging dahilan ng lahat kung bakit naging safe and secured sila Noah sa loob ng arko ay sa dahilang ang Diyos mismo ang nag-sealed sa kanila. Alam niyo, hindi niyo yun mapapansin yung verse. Sa totoo lang, pag binasa mo lang siya, hindi mo mapapansin na may verse pala na nakalagay. At nung nasa loob na sila, ay sinelyuhan sila ng Diyos sa loob ng arko. Na kung tutuusin, ay pwede naman na silang maging safe dahil sinunod namang lahat ni Noah yung hinihingi ng Diyos na standard doon sa pagkakagawa ng arkong yun. Kaya lumilitaw na kailangang pareho nating binibigyan ng importansya ang dalawang bagay na ito. Ang alin, ang pag-iingat at pananampalataya. Hindi pwedeng sobra ang isa, kulang naman ang isa. Dapat balanse ang dalawang ito. Imagine niyo, bakit kailangan pang magpagawa ang Diyos ng arko kay Noah, samantalang pwede naman siyang iligtas ng Diyos nang wala ito? Hindi ba? Pwede namang wala na yung arko at iligtas sila ng Diyos sa baha. Para bang yung tanong natin kanina, na bakit ba nangyari yung breakout samantalang pananambahan naman sa Diyos yung kanilang ginagawa? Hindi ba sila kayang ingatan ng Diyos doon sa kanilang ginawa? Kaya hindi pwede yung katwiran. Pakinggan niyo, hindi pwede yung katwiran. Basta bahala ang Diyos sa amin. Iingatan kami ng Panginoon. Ako, sa palagay ko, sa tagal nating magkakasama sa church, sa matagal, di ba, ninyo akong pastor, pag inutosan ko kayong alisin ng mas, hindi nyo alisin yan eh. Hindi ba? Kasi yun yung, sa simula pa lang, yun ang pilit na inilalatag nating pundasyon sa ating pananampalataya na huwag tayong susunod at makikinig sa pananampalatayang nakapikit. Na alam nating mali na yung ipinagagawa, yung pa rin yung ating gagawin. Kaya hindi pwede yung katwiran na yan, basta bahala ang Diyos sa amin. At hindi rin naman pwede yung puro pag-iingat ka lang, na ayaw mo nang lumabas ng bahay, na ang namamayani naman sa'yo ay puro takot. Hindi rin naman pwede yun. Na sumobra ka naman sa pag-iingat. Ayaw mo nang kumilos. Maliwanag ang sinasabi ng pangyayaring ito na pagkatapos na mayari ni Noah ang arko at nakapasok silang lahat sa loob, ay sinelyuhan sila ng Diyos. Yun po ang pinakamatindi ron sa istoryang iyon. Na kahit ang pakiramdam niya, ligtas na kami sa loob. Safe na kami rito. Ang ginamit namin mga kahoy dito yung matitibay. Hindi kami maano sa loob nito. Saktong-sakto ang mga sukat na ginamit namin dito nung ipagawa ito ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, bagamat napakaingat na o napaka-safe na ng kanilang sitwasyon, ay naroon pa rin yung kamay ng Diyos para selyuhan sila sa loob ng arko. Ito nawa ang maging kaisipan natin sa araw-araw nating pamumuhay.
nakasama ng ating pananampalataya ang pag-iingat and vice versa. Nakasama din naman ng ating pag-iingat ang pananampalataya. Kasi huwag din naman na sa sobrang consciousness natin sa pag-iingat ay makaligtaan naman natin yung ating pananampalataya. Huwag tayong kasi siguro. Hindi ko kayo tatakutin. Pero isang katotohanan nito, na huwag tayong kasi siguro na dahil nailak na natin ang mga pintuan ng ating bahay ay safe na tayo. Huwag tayong maging kampante na dahil sa kasanayan na natin sa pagmamaneho ay ligtas na tayo sa aksidente. Huwag nating isipin na dahil nakapag-ipon na tayo ay hindi na tayo magkukulang sa kinabukasan. Huwag tayong katitiyak na dahil nag-iingat naman tayo at hindi tayo mahahawa. Kulang po ang mga ito sa katiyakan ng ating safety and security dahil sa huli, nasa Diyos lang po talaga ang tunay na kaligtasan at kasiguruhan ng buhay. Amen? Kaya ang tamang formula sa safety and security ng ating buhay ay pag-iingat at pananampalataya sa Diyos. Yun ang tamang formula. Hindi pwedeng puro pag-iingat ng walang pananampalataya at hindi rin naman pwede na puro pananampalataya ng walang pag-iingat. Kailangan sa buhay ang pananampalataya at pag-iingat para sa safety at security ng ating mga buhay. Dahil ang safety at security ng buhay ay hindi lamang makakamit sa kahandaan mo sa buhay sa lahat ng mangyayari. Bagkus higit sa lahat, ito ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Kaya mahalaga na maging ugali natin na sa araw-araw ng ating buhay, maliban diyan sa mga safety protocol na ginagamit natin, ay tumitingala pa rin tayo sa langit. At hinihingi pa rin natin ang biyaya ng Diyos na nawa yung pag-iingat niya ay laging sumaatin. Sino makapagsasabi na kahit pa napakaingat natin, ay pwede tayong magkaroon ng lapses nang hindi mo alam. Kasi ito nga akong face mask na ito, sa totoo lang Ang tagal mong suot, tapos nung tanggalin mo, nahawakan mo pala dito, nung tanggalin mo. Tapos, nawala sa loob, na dapat pala mag-alcohol ka o magugas ka ng kamay kasi baka mailagay mo naman sa ilong at sa bibig mo. Lapsas yun Nawala sa loob mo. O yung tagal mong naka-face mask pero nahawa ka pa rin. Bakit? Kasi nahawakan mo yung face mask, sa nag-block ng virus, nakakapit pala doon, nahawakan mo muna, nailagay mo sa iyong bibig. Kaya mahalaga talaga na may baon kayo, sa totoo lang. Ito, armas ko ito Maliban sa pananampalataya ko sa Diyos, ito, armas ko ito Oh. Dito ko isinasalin yung alcohol naming 70% sa bahay. Lagi ko itong pinupuno para lagi akong nag-a-alcohol kung walang tubig na available at sabon na maghuhugas. Diba, Para kahit sa sarili mo, hindi ka mahahawa. Alam niyo, pagkabado ako, parang nakalimot ko. Pati ginaganyan ko na rin ng alcohol yung ilong ko tsaka bibig ko. Baka mahabol ko pa yung virus Pag nag-doubt ako. Nung isang araw nga, pinapanood ko yung ating presidente doon sa kanyang ulat sa bansa kasama ng mga kabinete. Meron siyang pinaglalaroan doon sa tabi niya. Ginaganon-ganon niya yung kamay niya lagi. Naglalaro siya doon habang nagsasalita. Yung pala, in-explain niya, may nagbigay sa kanya ng automatic alcohol sprayer na maliit, may laman palang alcohol. Yung pag tinapat mo kami mo, bumubuga. Alam naman niyo yung ating presidente, kung gaano ka-weird na presidente, Nilalaro niya habang ginagawa. Nilalaro niya yung alcohol, May dala kayo nito? Mukhang mahirap kayong lapitan, Kasi magandang kasanayan to Maaalala mo yung safety. Pag meron ka sa bulsa nito,
na pag nakaligtaan mo, at least, teka muna, meron ako niyan, nahahawa ka. Kaya, kahit anong gawin natin, sa totoo lang, maliban na ang Diyos ay makialam doon sa ating mga lapses, sa ating mga kakulangan. Yung mga nag-o-online, mag-ingat, dagdagan nyo yung inyong pag-iingat sa inyong mga delivery. Kasi sa ating church, marami ho niyan na nasa business ngayon ng online, no? Na which is good. Sa totoo lang, natutuwa ako sa inyo kasi nakagawa kayo ng adjustment. Na mahalaga sa ating mga Kristiyano, yung magkaroon tayo ng wisdom kung paano tayo mag-a-adjust sa ganitong sitwasyon nang hindi tayo umaasa sa gobyerno, hindi tayo umaasa sa iba, kundi sa pamamagitan natin, ay nakagagawa tayo ng paraan para makapag-produce. Marami sa atin dito ang alam ko na nasa online business, di ba? Ingat kayo sa pagde-deliver, ha? Yung paggamit nyo ng face mask, maging stricto kayo dyan, kahit kilala nyo di-deliveran ninyo, kasi walang nakakasiguro. Di ba? Yung mga nagbi-business dito ng pagkain, yung talaba, ikaw may business kang talaba, kung di ako nagkakamali. Dalawa rito ang may business ng Korean, anong tawag doon? Kimchi. Meron ditong dalawa sa ating kapatid na nagbi-business ng kimchi. Meron ako rito ngayon, gustong-gusto kong isang pagkain ngayon na na-order ko sa kapatid, no? Yung for the first time, talagang nagustuhan ko yung lasa. Natikman ko doon sa isang fellowship ng mga tatay, no? At saludo ko sa inyo, sa inyong small group, sa inyong life group, na Kuya JR, na sila'y patuloy na ngayong nag-gather, no, kasama ng ilang mga tatay, na nakain ko doon sa kanilang merienda. Subukan nun nyo yun, masarap yun. No? Yung pritong turon na suman na may halya, no? Pwede pala. Kasi nung araw, alam nyo, pag panahon ng Pasko, may natirang suman, piniprito yan. No, piniprito. Ang hirap mong prituhin yan, sa totoo lang naninikit. Kahit gustong-gusto mong kumain, naninikit, nasisira lang. Aba, naisip, magandang idea, ay mahirap magprito ay. Tapos dinagdagan niya ng ibang ingredients, yung suman. Nilagyan na ng halya, nilagyan ng cheese. Tapos binalot niya doon sa lumpia wrapping o wrapper, tapos pinirito niya, hindi nga naman maninikit. Natikman ko, ang sarap. Ang sarap, sa totoo lang. Kaya nung matikman ko, nag-uwi pa ako noon. Sabi ko sa mga tatay, pwede bang mag-uwi ako nito? Ngari, pasalubong kay mama, pero ako kakain noon. Tapos pagkatapos noon, umorder ako. No. Sabi ko nga, lagyan mo ng pangalan niyang Puroy. Lagyan mo ng pangalan Puroy para madaling matandaan. Yun yung turon nila, nila Brother Malmo, nila Luisa. Masarap yun, tuloy nyo yun. Ganun lang naman. Kung ano masarap, yun ang itutuloy nyo. Yung hindi masarap, wag nyo nang ituloy yun. Alang silbi yun. Hindi maganda sa business yun. Huwag nyo ipagpilitan yung masarap sa inyo, hindi na masarap sa iba. O mag-iingat kayo. No. Yun ang aking binibigyan ng diin doon. Huwag bara-bara. Baka dahil doon sa business, sa maliit na business na sinisimulan mo, ang maging balik naman sa'yo, kapahamakan. So pag-iingat. At pananampalataya, lagi natin yung pagsasamahin. No? Huwag nating kakalimutan ng Diyos at huwag din naman natin kakalimutan yung pag-iingat sa tuwing mayroon tayong gagawin, lalo na kapag lalabas tayo ng ating mga bahay. Kaya nga doon sa Biblia may pahayag ang Salmo Kapitulo 91, na isa sa mga awit na nasa Biblia, na doon sa verse 1 at saka verse 2, ay nagsasabi ang awit na ito na ang Diyos ang siyang matibay na kanlungan ng ating buhay. Yun ang sabi ng Psalms chapter 91, primarily yung verse 1 and verse 2. Na ang sabi nga po sa English,
na mas madali ko itong na-appreciate kasi inaawit namin ito noong 1980s, no? Yung song na ito as one of the choruses na inaawit sa church. Ano po yun? Ang sabi po ng Psalms 91 verse 1 to 2, sa King James Version, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Alam po ba ninyo na yung awit na yan, hindi si David ang sumulat niyan? Kinumpay lang yan ni David. Ang gumawa po ng awit na yan, ang nag-compose po ng awit na yan ay si Moises. At ayon po sa tradisyon ng mga Hudyo, ito po ay nasulat sa araw na natapos yung tabernakulo na ipinatayo ni Moises sa ilang. Nalikha ni Moises ang awit na ito ayon sa kanila mula sa personal na karanasan ni Moises sa presensya ng Diyos nung nasa bundok siya ng Sinai. Doon niya nakita ni Moises na ang pinaka-safe na lugar pala sa buhay ng isang tao ay ang presensya ng Diyos, na pag doon ka nagkanlong sa presensya ng Diyos. Yung pala ang ibig sabihin nun. Kasi nung umakyat sa bundok ng Sinai, si Moses naroon ang buong presensya ng Diyos na kasama niya. At doon sa karanasan niyang iyon, ay nalikha niya ang awit na ito na nagpapahayag na ang pinaka-safe na lugar pala talaga ay ang presensya ng Diyos. Kaya nasabi niya, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Kaya sa mga Hudyo, alam po ba ninyo, dahil sa awit na yan, dahil sa pangyayaring yan, naging bahagi na ng kanilang buhay, araw-araw yung awit na yan. Sa kanilang daily prayer time ay nire-recite nila ito upang ipahayag nila na ang Diyos ang tunay nilang proteksyon sa buhay. Sa tuwing sila ay malalagay sa panganib, inuusan nila yung awit na ito. Kaya yung ginagawa nating pag-aawitan, hindi yan simpleng bagay na umaawit lamang tayo sa Diyos, kundi yan po ay pagpapahayag ng isang kapangyarihan sa ating mga buhay na sa pamamagitan ng mga ipinapahayag ng awit na ito ay nagaganap at nangyayari sa atin ang isang bagay na hindi natin maintindihan na pwedeng gumagawa ang Diyos sa nilalaman ng ating mga inaawit. Kaya sa mga Hudyo, naging tradisyon na nila yan na yung Psalm 91, bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kanilang prayer time, nire-recite nila yan. Dinideclare nila yan. Yung Psalm 91 bilang pagpapahayag na ang proteksyon ng Diyos ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. At magandang reminder po ito sa ating lahat. Nakasabay ng ating pag-iingat at paghahanda ay samahan natin ito ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, na sa araw-araw ng ating buhay, pagtiwalaan natin siya sa buhay na ito. Gawin mo ang lahat ng iyong magagawang pag-iingat para sa iyong kaligtasan nang hindi mo naman nakakaligtaan ang iyong lubos na pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya itong ginagawa nating lingguang pananambang, itong malaking bagay ito sa ating safety and protection. Basta sasamahan lang natin ng iba yung pag-iingat. Nawa, huwag patayin ng COVID na ito ang ating pananampalataya sa Diyos. Nawa, huwag paupain ang init ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos ng COVID na ito. Kasi sa totoo lang, ini-imagine ko na kung tatagal ito ng 1 taon hanggang matapos yung 2020, ano kayang mangyayari doon sa ating mga kapatiran na mas namayani sa kanila yung takot at sobrang pag-iingat.
at nakaligtaan nila yung mga importante at mahalagang bagay sa kanilang pananampalataya na lalong higit na makakatulong na mas maging mapagtiwala ka sa Diyos. We are hoping na matatapos din ang krisis na ito sa madaling panahon. Sa totoo lang, isa lang naman ang hinihintay nating lahat ng buong mundo. Magkaroon lang naman talaga ng vaccine, okay na eh. Yun lang naman talaga ang hinihintay para mabalik tayong lahat sa normal nating pamumuhay. Pag lumabas yung vaccine, yun na. Pero mauna na kayo magpabaksin. Huli na ako. Yun na yun. Balik na ulit tayo sa normal nating buhay. At sana, pag nangyari po yun, makapulo tayo ng maraming lesson sa istoryang ito. Na dito, napakahalaga pala talaga na pag binigyan tayo ng pagkakataon na sinupin ng ating relasyon sa Kanya, na pag binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na patibayin, palakasin at palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya, gawin natin ang lahat ng ating magagawa. Samantalahin natin yung mga pagkakataon at panahong iyon na binibigay sa atin na Diyos. Dahil hindi natin alam, isang araw, walang nakakaalam, na baka maulit na naman ang pangyayaring ito at ano na ang mangyayari sa ating pananampalataya. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong paalala sa aming muli. Nawa po, hindi takot ang siyang maiwan sa aming mga puso, sa iyong mga anak, sa naganap na pangyayaring ito sa aming bayan, Panginoon, sa isang iglesia. Nawa lalo itong maging hamon sa amin, na maging matalino kami, na maging maayos ang aming pag-iisip sa kung paano namin ipapahayag ang aming pananampalataya sa iyo. O Diyos, alam po namin na marami yung lumilibak ngayon, Panginoon. Sa iglesyang iyon, kasama na rin kami, Panginoon, dahil sa pangyayaring iyan. Pero hindi po kami patitinag, O Diyos. Mananatili pa rin kami, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo, ano man ang sabihin nila. Dahil alam namin ang katotohanan. Alam namin ito, O Diyos, kung ano totoo sa aming mga buhay. Ako, O Diyos, patuloy ko pong hinihingi ang iyong kahabagan para sa aming lahat. Maasa kami, Panginoon, kasama ng aming pag-iingat, na patuloy mong ipagkakaloob ang iyong proteksyon sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming ginagawa. Turuan mo din kami na sa bawat araw ng aming buhay, kahit man lamang pabulong ay masabi namin sa iyo, paglabas namin ng bahay, na ingatan mo po kami, Panginoon. Ingatan mo po kami. Muli, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa amin para magsama-sama sa lugar na ito upang ikaw ay papurihan at luwalhatiin sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat. Amen and amen.